Masabi na ako'y isang Darna! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko, na dinadago-dago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari. Huwag sanang mahubig, nakatali kong akin na ubod ng itim. Ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko, na dinadago-dago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami Okay, class. Ang subject natin karon, values education. Sino sa inyo ang gusto magsaka sa langit? Ikaw, Juan, nga wala ka nagtaas ng kamot mo, hindi ka gusto magsaka sa langit? Hindi ko, ma'am. Ito ko, pabi ko ni nanay magkuha sa damog. Gusto ko yan! Sa galaw, sa husgado, o dini. Aso ba nga reading husgado, mahimo ba nimong i-describe ka na mo ang dagway siya naglugos nimo? Putot, itong, sigang mata, dakog bagtak, dakog tiyan. Sige, manaway pa gano'n niya. Kurang tao na yung gano'n, sige manaway pa. Classic. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. DXRY 107.5 Splash FM. Memories bring back your DXRY 107.5 DXRY 107.5. Mga nangungunang balita sa loob at labas ng bansa, hatid sa inyo ng mga batikang tagapagbalita sa radyo Arangkada Balita. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kinig na sa Arangkada Balita. Oras po natin mga kasangga ay 13 minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang umaga po ng Martes mga kasangga. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita, kasanggang Jomar Abdul. Sa ngalan po ng ating buting station manager Sir Kennedy Budstikay. Ayan, baka bukas po ay makakapiling na ninyo si kasanggang Johaira Gumunsang. Dahil meron lang pong aktibidades na pinuntahan. Kaya si kasanggang Johaira Gumunsang. Kumusta po kayo mga kasangga? Araw po tayo ngayon ng Martes. 11 po tayo ngayon sa Pebrero o buwan ng Pebrero 2025. May ilang araw na lang po ay yung pinakahihintay po ng araw ng pagmamahalan. Ano po doon po sa ating mga kababayan. Ayan, sana all po doon sa may mga mahal. Ano ho? Ayan, binabati po natin ang ating butihing ama ng bayan ng Parang, Honorable Mayor Kaharpi Ibay. At ganoon din po ang ating bati sa ating butihing Barangay Chairman ng Poblasyon 2, Honorable Chairman Abdulaziz Kakamahal Ali. At ganoon din po sa lahat ng ating mga sangguniang band members. Isang magpagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga suki, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta po dito po sa ating nag-iisang himpilan ng radyo sa Iranon Corridor, ang DXRY 107.5 Splash FM.
The refreshing sounds of the country kasangga mo sa musika at pagbabalita. Ayan, magandang umaga po muna kay Kuya Ramil Vargas at dyan po kay Ryan Malang Amelia Senior. Ayan, magandang umaga po dyan sa inyong lahat dyan sa may Sitio Pansan. Bago po natin nakuhin ang ating mga balita sa ating balitang arangkada at balitang pambansa, atin na po munang alamin ang magiging lagay po naman ng panahon ngayong pong araw ng Martes na ito. Dahil matindi po yung mga nararanasang pagulan ngayon ng ating mga kababayan dyan po naman sa may area po ng Palawan. At alamin natin yung ating mga kaibigan dyan po naman sa DOST Pag-asa National. Sa ating lahat, narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, February 11, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dulot po ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Ito mga kumpul po na kaulapan na namamataan po natin sa ating latest satellite animation na patuloy nakakaapekto sa may bahagi po ng Southern Luzon, patanaran po sa Kabisayaan, ay dulot po yan na epekto ng shear line o pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. At dahil po sa epekto ng shear line, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pagulan sa bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa Southern Luzon ngayong araw. Meanwhile, dito naman po sa Luzon, patuloy ang pag-iral ng hanging amihan or northeast monsoon at magdudulot din po ito ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon ngayong araw. So may bahagi naman po ng Mindanao, nakikita din po natin itong mga kaulapan na nakaapekto mostly dito po sa may eastern sections ng Mindanao area. Yan po yung easterlies, mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, kaya asahan po natin within the day ay makakaranas pa rin po ng mga pagulan sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, for the rest of Mindanao, may mga posibilidad lamang po ng mga isolated o mga bigla ang pagbuhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, itong shear line, inaasahan pa rin po natin na patuloy ang epekto sa may silangang bahagi ng Luzon over the next few days. Ngunit inaasahan po natin na unti-unti pong hihina ang epekto nitong shear line. So bago po matapos ang linggo, inaasahan po natin na improving ang weather conditions sa malaking bahagi po ng ating bansa. Possible po yan sa darating na Thursday. Dako po tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina. Bahagi po ng Luzon ay makakaranas pa rin ng maulan na panahon dulot po ng epekto ng amihan, pati na rin po ng shear line. So may bahagi po ng Northern at Central Luzon at ilang bahagi po ng Southern Luzon, particularly sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Central Luzon, dito po sa Metro Manila at sa Calabar Zone, ay asahan po natin ang mga light to moderate na mga pagulan dulot po ng epekto ng hanging amihan. Samantalang sa may bahagi naman po ng Aurora, Quezon, sa may Mimaropa, gayon din sa Bicol Region, ay posible pa rin pong maranasan ang mga moderate to heavy na mga pag-ulan dulot naman ng epekto ng shear line. So doble ingat po lalong-lalo na sa may bahagi ng Quezon, sa Bicol Region, pati na rin po yung mga karating na probinsya, maaaring maranasan pa rin po yung malalakas na buhos ng ulan dulot po ng epekto ng shear line na posible pong magdulot ng mga pagbaha, pati na rin po yung pagguho ng lupa, especially since mga nakarang araw ay patuloy posible pong magdulot. Syudad dito po sa Luzon,
For Lawag po ay 22 to 31 degrees Celsius magiging agwat ng temperatura. For Tugigaraw naman po, maximum temperature sa abot ng 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 15 to 24. For Metro Manila, 30 degrees Celsius maximum temperatures, inaasahang magiging mararanasan ngayong araw. At sa Legazpi naman po, yung agwat ng temperatura maglalaro ng 24 hanggang 26 degrees Celsius. For Tagaytay naman ay maglalaro ng 20 to 28 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. For Palawan and Visayas, asahan pa rin po natin ang mga scattered rains or thunderstorms dulot po ng epekto nitong shear line. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. For Palawan area though, inaasahan po natin na unti-unti na pong mababawasan yung malalakas na pagbuhos ng ulan. Magiging maulan pa rin po pero hindi na kasing lakas kung ikukumpara noong mga nakarang araw. And sa eastern sections naman po ng Mindanao, dahil po sa epekto ng easterlies, makakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat mga pugulan, pagkidlat at pagkulog. For the rest of Mindanao naman po, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies. May mga posibilidad lamang po ng mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan dulot po ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad for Palawan, Visayas, and Mindanao area. Maximum temperatures po for Palawan, particularly dyan po sa Calayan Islands, maaaring umabot po ng 29 degrees Celsius at 30 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 24 to 31, Cebu naman ay 25 to 30, at sa Tacloban maaaring umabot po ng 28 degrees Celsius maximum temperatures. For Mindanao naman po, sa Zamboanga ay maglalaro na 24 hanggang 34 degrees Celsius, 30 degrees Celsius para sa Cagayan de Oro maximum temperatures, at sa Davao naman ay maglalaro na 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ayon po sa ating latest na weather advisory, asahan pa rin po natin magpapatuloy ang epekto ng shear line, lalong-lalo na po sa may eastern sections ng Luzon sa mga susunod na araw. Ngayong araw, asahan pa rin po natin moderate to heavy na mga pag-ulan sa may bahagi po ng Bicol region, gayon din sa Quezon at yung mga karating na probinsya sa may Maropa as well as sa Visayas. Ngunit pagdating naman po bukas, unti-unti po aangat yung axis nitong shear line. So, possible po na unti-unti na pong hihina yung epekto ng shear line sa may Bicol region at maapektuhan naman sa may eastern sections ng northern at central Luzon. Kaya bukas ay maaaring maranasan po ang moderate to heavy na mga pag-ulan dito po sa Cagayan, Isabela, sa Aurora, gayon din sa Quezon at sa Camarines Norte. Kaya ingat po sa ating mga kabayan dyan dahil posible po yung mga pagbaha o mga pag-uho ng lupa, lalong-lalo na po sa mga hazard prone or mga low-lying areas. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning pa rin po tayo nakataas sa dagat baybayin po ng Catanduanes, particularly dyan po sa may northern at eastern coast ng Catanduanes. For now po, inaasahan pa rin po natin ang maalon hanggang sa napakalong karagatan dyan po sa mga nasabing dagat baybayin. Ngunit unti-unti na pong hihina ang epekto nitong hanging amihan. So possible po within the day ay i-lift na po natin yung mga gale warning na nakataas sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. For now po, ay delikado pa rin pong pumalaot dyan po sa mga dagat baybayin ng Catanduanes, especially po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:22 AM at sunset naman ay 5:59 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Rhea Torres. Diyan po naman sa DOST National na siya mo namang nakapagbigay sa atin ng magiging lagay po ng ating panahon ngayon pong araw ng Martes, mga kasangga. Sa ating balita, unahing balita natin sa pambansa, mga kasangga, ay nasa 70 o nasa 50% na umano ng mga botanteng Pinoy ang nakapili na o may napipisil ng 12 kandidato na kanilang iboboto sa May 12 midterm polls ngayong nasa 4 na buwan na lamang bago ang sumapit ang nasabing botohan.
Sa non-commission survey na idinaos ng Fall Asia mula Enero 18 hanggang 25, lumilitaw na nasa small to HUD's majority sa Visayas na nasa 64%, Mindanao na nasa 72% at Class 52% ang mayroong ng complete slot para sa May 2025 senatorial elections. Dalawas dito ang nasa 1/3 pa lamang ng mga nasa Luzon na nasa 33% ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa 12 kandidato sa pagkasenador out of maximum na nasa 12. Sa naturang ding survey ay 14 na kandidato sa pagkasenador ang may statistical chance na manalo sa halalan kung ang May 2025 polls ay idaraos sa panahon kung kailan isasagawa ang survey. Ang 10 sa kanila ay nasa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition ng Administrasyong Marcos. Ang naturang survey ay nilahukan ng nasa 2,400 adults na nasa edad 18 taong gulang pataas sa ilalim ng face-to-face interviews. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa mga kasangga, ipatutupad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Unified Identification ID System para sa mga person with disabilities o PWD bago matapos ang taong 2025. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inaayos na nila ang terms of reference para sa pagbuo ng Unified ID System dahil prioridad nila na ingatan ang personal na impormasyon ng mga isang PWD. Magkikipag-ugnayan na rin sila sa National Privacy Commission upang masiguro na mas safeguard ang impormasyong isusumiti ng DSWD at may physical ID components. Gayunpaman ay ang application at validation process ay sasagawa pa rin ng Local Government Units o LGUs sa pamamagitan ng PWD Affairs Offices. Isusulong ng DSWD ang Unified PWD IDs dahil sa issue ng pang-aabuso sa paggamit ng peking PWD IDs. Una nang umaray ang Restaurant Owners of the Philippines o RESTO-PH hinggil sa malawakang pag-abuso gamit ang mga peking PWD IDs para makakuha ng diskwento na naghihirap o nagpapahirap sa mga restaurant at iba pang negosyo. Sa iba pa nating balitang pambansa mga kasangga, isa umanong napakalakas at malinaw na mandato mula sa taong bayan ang paglagda ng 215 na kongresista na nagdagdagan pa ng 25 sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Surigao del Norte, Second District Representative Congressman Robert A. Barbers, ang halos nasa 80% ng Kamara na pumirma sa impeachment ay isang super majority o higit pa sa requirements ng konstitusyon na 1/3 ng mga membro ng Kamara upang maidikta o maidirikta sa Senado ang reklamo at hindi na kailangan pang dumaan sa House Committee on Justice dahil ang mga miyembro ng Kamara ay inihalal upang ipahayag ang tinig ng kanilang mga constituent. Igiit ni Barbers, ang napakalaking suportang ito ay para sa impeachment isang malinaw anya na pagsasalamin ng saloobin ng sambayanang Pilipino. Ipinunto pa ni Barbers na ito ay isa sa pinakamalakas na impeachment complaint sa kasaysayan kung saan ang mga lumagda ay mula sa iba't ibang political party na patunay na hindi ito isyong pampertido kundi isang pananagutang dapat gampanan ayon kay Barbers. Dahil din sa impeachment complaint ay nakakalap ng lagpas-pas sa kinakailangang boto at binigyang diin ni Barbers na ang proseso ay nagkaroon na ng sariling buhay at hindi na maaring mapigilan. Binabulaan na naman ni Barbers na may namuwersa sa mga mambabatas sa Kamara para suportahan ang nasabing reklamo.
Oras po natin mga kasangga, 31 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa nating balitang pambansa, magkikipagpulong si Cambodian Prime Minister Juan Manit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga susunod na linggo. Ito ang sinabi ng Presidential Communication Office o PCO nitong araw ng Martes. Pebrero 11 ay makikipagkita ang Pangulo kay Manit. Layo ng pagpupulong na pahusayin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa PCO, magkakaroon ng bilateral meeting ang dalawang lider para talakayin ang pagpapalakas ng kooperasyon sa paglaban sa mga transnational crime, defense, kalakaran at turismo. Pag-uusapan din ni Marcos at Manit ang tungkol sa kooperasyong panrelihiyon sa multilateral meeting. Dagdag pa ng PCO, ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ni Honorable Manit sa Pilipinas at mananatili siya sa bansa mula Pebrero 10 hanggang ngayong araw. Sa kasalukuyan ay mahigit nasa 7,000 na Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa bansang Cambodia. Samantala, sa oras na 32 minuto makalipas po ang alas 7 mga kasangga. Sa balita pa rin natin sa pambansa, ay dapat simulan ng magpulong ng Senado para pag-usapan ang desisyon ng articles of the impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na naayon daw sa 1987 Constitution. Sinabi ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rene Sarmiento na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang inihaing verified impeachment ay dapat makakuha ng 306 o 306 na boto mula sa mga miyembro ng Kamara na siyang gagawa ng articles of impeachment, habang ang Senate naman ang magsasagawa ng paglilitis nito. Paliwanag pa ni Sarmiento na sa ilalim ng batas ay dapat ay agad isugod o isunod ang nasabing paglilitis. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na legally ang isang impeachment trial ay hindi maaaring gawin kapag nakabreak na ang Kongreso. Itong Miyerkules ay nag-adjourn ang Kongreso na hindi tinatalakay ang impeachment laban kay Duterte. Nilinaw naman ni Escudero na dapat makasama sa agenda ng plenaryo session ang impeachment para umusad na ito. Arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report. Oras po natin mga kasangga, 33 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para naman sa ating arangkada report, halos nagutay-gutay ang katawan ng isang 42 taong gulang ng barangay chairman o barangay councilor, habang sugatan naman ang helper nito makarang aksidenteng sumabog ang kanilang nahukay na vintage bank ang kanilang kalikutin sa barangay Almaguer sa South Bambang, Nueva Vizcaya nitong araw ng Sabado. Sa ulat ng Nueva Vizcaya Police Station, dead on the spot ang biktima na si alias Johnny, kagawad ng barangay Baan, Arintao, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon o impormasyon ay sinabi ni Police Captain Julius Abo na siyang Deputy Chief of Police ng Bambang Municipal Police Station. Ang vintage bomb ay nahukay ni Johnny at ng kanyang helper sa site ng kanyang proyekto sa barangay San Antonio, North Bambang. Ang vintage bomb ay dinala ng mga biktima sa isang bahay sa lugar upang i-dismantle umano. Agayunman ay habang pilit na kinakalikot ng kagawad ang lumang eksklusibo, ay bigla na lamang itong sumabong. Sa ating balitang arangkada pa rin mga kasangga, tulungan ang kinasadlakan ng isang driver ng pampasaherong jeep matapos arestuhin ng mga otoridad sa reklamong panggagahasa, at ito ay iniulat kamakalawa Pebrero 9 sa bayan ng Liloan sa Cebu.
Nakakulong ngayon sa lock-up cell ng Liloan Municipal Police Station ng suspect na itago na lamang sa pangalan na Pelmar, 37 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Jubay, Liloan. Ayon kay Police Major Maui C. Arcelia, hepe ng nasabing istasyon, ay nagtungo sa kanilang tanggapan ng biktima na itago na lamang sa pangalan na Dina, 33 taong gulang, para normal na magsampa ng kaso laban sa nasabing suspect. Kwento pa ni Dina ay naganap ang insidente nitong Pebrero 6, 2025, bandang alas 12:20 ng hating gabi sa Sitio Tabay, Barangay Tayon ng nasabing bayan. Ayon pa sa kanya ay sumasakay siya sa harapan ng pampasahero o pampamasadang jeep ng suspect patungong Liloan, subalit pagdating sa kanto ng naturang lugar ay bigla na lamang itong huminto. Dagdag pa niya ay tinutukan siya ng patalim ng suspect sa kahinubaran at isinakatuparan nito ang makamundong pagnanasa. Hindi pa nakontento ang suspect at hinalungkat ang mga dalang gamit sa kapinababa ng jeep. Sa isinagawang follow-up operation ng pulisya nang nahuli ang suspect sa bahay nito at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, sa iba pa nating balita, magkakasangga, patay naman ang isang company bus manager at kanyang may bahay matapos silang tambangan at pagbabarilin habang sakay ng sports utility vehicles sa kahabaan ng Kabakan Road, Cotabato nitong Lunes ng hapon. Sa ulat na tinanggap ni Colonel Gilbert Tuzon na siyang direktor ng Cotabato Provincial Police Office, kinilala ang mga nasawing biktima na si Armando Yaplu, 79 na taong gulang, at kanyang misis na si Marilyn Longakit Lu, 62 anyos. Sinabi naman ni Tuzon sa mga mamamahayag na kapwa inideklarang dead on arrival sa bahay pagamutan ang mag-asawang Lu, kung saan sila ay isinugod ng mga emergency responders para malapatan sana ng paunang lunas. Si Lu ay manager ng isang malaking bus company na may bus unit na may mga rutang Cotabato, Davao, Davao to Cotabato. Sa paunang investigasyon ng Kabakan Municipal Police Station, ang nasabing company bus manager at kanyang asawa ay lula ng Gray Toyota Fortuner at pauwi na sa kanilang tahanan sa Carmen, Cotabato. Mula sa Kabakan nang sila ay pagbabarilin ng mga armadong grupo na nakaabang sa gilid ng highway pagsabit nila sa Barangay Kayaga, Kabakan. Dahil sa pagpapaulan sa kalinaw ng bala, ay natagtad ng bala ang mister at nawalan siya ng kontrol sa kanyang manibela hanggang sa umibaba ito ng direksyon ang nasabing SUV at biglang bumaliktad sa kasumadsad sa gilid ng kalsada. Tinamaan din ng bala ang misis na nasawirin sa nangyaring ambush. Agad naman na kinundina ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza ang ginawang pagpapaslang sa mag-asawang Lu na residente ng Barangay Ugalingan, Carmen ng nasabing lalawigan. Sa usapay pa rin ng pamamaril, mga kasangga, patay din sa pamamaril at namatay sanhi ng kanyang mga natamong tama ng bala ang isang drivers na si Zaling Dizalia, 51 taong gulang, biktima ng pamamaril nitong hapon din ng Lunes sa Barangay Calawag 2 sa Isulan Sultan Kudarat. Naglalakad lang si Dizalia na residente ng Tacurong City sa gilid ng highway nang lapitan ng dalawang lalaki na magkaangka sa isang motorsiklo at agad na pinagbabaril ng .45 pistol ang nasabing biktima. Mabilis naman na nakatakas ang mga pumatay kay Dizalia na pagmamaneho ng sasakyan ang ikinabubuhay ayon sa mga nakakilala. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa nasabing insidente ng pamamaril.
Samantala, sa iba pa nating balita mga kasangga, isang residente ng Bagundang area sa bayan ng General Salipada, K. Pindatun sa Maguindanao del Sur sa Bangsamoro Region na si Samir Dima Palaw ang napatay sa pamamaril naman itong Lunes pa rin naganap ang pagpaslang kay Dima Palaw sa Bagundang na sakop naman ng General Salipada, K. Pindatun. Agad na nakatakas ang mga pumatay sa kanya ayon sa inisyal na ulat ng lokal na mga kinaukulan. Siya ang pangsampo ng napatay sa pamamaril sa Maguindanao del Sur mula ipatupad nitong January 12, 2025 ng komisyon sa buong bansa ng gun ban kaugnay sa napipintong May 25, 2020 election. Ang Maguindanao del Sur ay may pinakamaraming mga gun ban related killings sa buong Bangsamoro Region mula nang ipatupad ng COMELEC ang naturang gun ban. Oras po natin mga kasangga, 42 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At inihintay lang po natin ang pag-uulat ni Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua. Habang inihintay po natin ang kanyang pag-uulat sa iba po nating mga balita, isang motorsiklo na tataksanan nitong umaga ng Lunes sa bridge na nag-uugnay sa Cotabato City at Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang biglang nagliyab at tuluyang natupok. Nagsanhi ng bahagyang pagkadalam ng daloy ng mga sasakyan sa naturang tulay na nasa ibabaw ng makasaysayang Rio Grande de Mindanao, ang pinakamalaki at pinakamahabang ilog sa Central Mindanao. Wala namang tinamong injury ang motoristang sangkot sa nangyaring insidente. Ayon naman sa binigay na ulat ng pulisya, inaantabayan pa ang kumpletong ulat na ibibigay naman ng Bureau of Fire Protection at Cotabato City at ang Municipal BFP Unit ng Sultan Kudarat sa nangyaring insidente. Samantala, opisyal mula ng Ministry of Basic and Technical NBHT-IBAR ang serye ng groundbreaking ceremony sa Maguindanao del Norte nitong Enero 22 ng taong kasalukuyan bilang bahagi ng mga proyektong pang-instruktura na naglalayong pagbutihin ang mga pasilidad pang-edukasyon sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang pagpapatayo ng isang computer laboratory sa Tinidanan National High School na may pondong 2,890,749.43 pesos sa ilalim ng General Appropriation Act for Bangsamoro o GAAP 2024. Bukod dito ay dalawang covered court na may stage ang itatayo sa Pedro G. Dolores na may kabuang halaga na 11,731,030.70 pesos na pinunduhan naman sa ilalim ng supplementary budget sa Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024. Ang mga bagong pasilidad na ito ay inaasahang magpapabuti sa kapaligiran ng pagkatotoo at susuporta sa iba't ibang aktibidad at programa ng mga paaralan na bahagi ng patuloy na pagsisikap ng MBHTE na itaas ang kalidad ng edukasyon sa Bangsamoro Region. Samantala, dinaluhan naman ni UBGP Secretary General at Maguindanao del Norte Governor Abduraob A. Macacua ang mahalagang pagtitipon sa GSKP at Damakling Cluster ng Bangsamoro Communication Network o BCN kahapon. Kabilang sa mga panauhing dumalo sa naturang okasyon ay sina Sheikh Hisam Nando, Dato Ali Bintimba, Ismael Toto Mangudadato, Toy G. Mangudadato, Maguindanao del Sur, Maguindanao o Vice Governor Nathaniel Nat Mintimba, Member of Parliament MP Michael Mintimba at iba pang mga opisyales at personalidad.
Ang nasabing pagtitipon ay patunay ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga lider ng Bangsamoro at mga kinatawa ng iba't ibang sektor na may layuning pagtatagin o patatagin pa ang komunikasyon at koordinasyon para sa mas maunlad at mapayapang rehiyon. Samantala, ipinag-utos naman ng COMELEC ang pagtatanggal ng mga campaign materials ng mga kandidato para sa Mayo 2025 National and Local at-large Parliamentary Election bago magsimula ang campaign period ngayong araw, February 11, 2025. Nakasaad dito na ang mga election campaign materials na hindi sumusunod sa itinakdang guidelines o nakapaskil sa labas ng itinalagang common poster areas, maging ang mga posters na sa mga pribadong lugar na walang pahintulot ng may-ari ay isang paglabag sa RA 9006 and COMELEC Resolution number 11086. Ayon sa COMELEC ay magsisimula ang kanilang Operation Baklas ngayong araw na ito, mga kasangga. Oras po natin, mga kasangga, 47 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa mga oras na po na ito ay atin ang papasukin ang ating isa sa mga masigasi at ating pong anchorman sa katauhan po ni Kasanggang Sir Jojo. Yes, magandang umaga po, Kasanggang Sir Jojo. Opo, magandang umaga. Mahibuntag sa talagang mga igana na po sa Jumara. Tayo po'y patuloy na nagbibigay ng ilang mga count by count, blow by blow ng mga balita sa ating po namang istasyon ng radyo, kaysa isang istasyon ng radyo dito po sa Eranon District. Sa ating kapaligiran, Kasanggang Jumara, nagbuhan ng yung ilang mga balita po natin. Sa ngayon, airwinner tayo dito sa ating place at bayan ng Parang. At tuloy-tuloy naman ang mga proyekto ng ating mahal na mayor para dito sa kapagandahan ng ating place at Parang, kay munisipyo. Yung pong ating Eranon Plaza Kasanggang Jumara ay tuloy-tuloy ang trabaho ng ating mga magagawa dyan sa sinasabi nating fountain project. Ganoon din, yung may building naman dyan sa likod ng dating munisipyo ay malapit na rin matapos, Kasanggang Jumara. So pinapaalam natin yan sa ating mga kababayan na habang medyo tahimik ang panahon ay tuloy-tuloy ang paggawa ng mga gusali na ito po ay daragdagang mga proyekto ng ating mahal na mayor dito po naman sa bayan ng Parang. Ang mga pupunta ito, Kasanggang Jumara, ay para sa Eranon na mga kababayan natin, Bangsamoro, na matatapos na. Kung papansin ninyo, may isang gusali dyan na pinturado na sa harapan po naman ng Central School. Kulay puti yan, malapit po naman dyan sa may yung ating printing post o yung ating pambansang padala ng mga sulat, at ganoon din po yung malapit po dyan sa may tennis court. Ang isa naman, Kasanggang Jumara, ay doon sa bandang looban na mukhang napakalaki ito, at maaaring may nagsasabi sa atin, maaaring yan po ang bukod doon sa isang maliit na opisina dati, ay mukhang yung opisina ng PDEA o yung public, kumbaga yung Philippine Drug Enforcement Unit, dahil sa tingin natin ay mukhang maliit para sa kanila. So mukhang pinalaki itong building na ito mula nung nilisan ang lumang gusali ng ating bayan, at lumipat na nga yung ating mga empleyado diyan sa malaki na ngayon ay ang Eranon Plaza. Ang nasabing gusali, Kasanggang Jumara, ay maaaring paglagakan ito ng mga laboratory ng mga gamits, yung mga kasangkapan ng PDEA, at natural, mayroon ng mga armory, at ganoon din po yung mga
kagamitan nila during dito sa operation. Kasi alam naman natin mga kasangga na dumadami talaga ang population, yung mga mamamayan na lumilipat kasangga Jumar dito sa ating place at parang bukod yan sa malawak na karagatan natin, negosyo, ang unang nakikita natin dyan ay marami na rin naglipatan na mga negosyo na patungkol dito sa pangkalakalan, ganoon din sa mga ating pang-araw-araw na ginagamit, lalo na sa pangkusina. May mga nagtukod na talaga ng kanilang mga gusari para ika nga ay makatulong din naman sa ating mga kababayan kasi gagatimat. Samantala sa larangan ng pulis, wala tayong na-monitor na balita dito sa ating MPS. Marahil ay nakatutok sila ngayon kasi kay Jumar dahil nga sinabi mo nga na ngayon pong araw na ito ay kauna-unahang araw upang magbasit ang ating kapulisan dahil ito na po ngayon ang unang camping period, unang araw ng local national mga politician natin na mga kampanya at paikot-ikot na sa ating mga lugar. Kaya tayo po mga kababayan ay magmasid po tayo at kung ano po inyong naramdaman dyan, may mga pulis naman tayong dapat kayong magbigay at ganoon din po yung ating mga barangay na nandiyan po malapit sa inyo. Samantala sa ibang balita natin, nakapagbibigay ng kaunting aral at awareness sa ating mga tagapakinig sa Ginjawar. 39.6 na milyong halaga ng marijuana na kumpiska sa dalawang balikbayan box na galing ng Canada. Nakumpiska ng Bureau of Customs sa POC ang dalawang balikbayan boxes galing ng Canada naglalaman ng kush o dried marijuana leaves. Ang balikbayan box ay galing sa Canada at dumating sa Manila International Container Port or AMICP ng isa-ilalim ito sa physical examination ng POC natukasan ang marijuana nakakalaya ng 39 milyong peso. Una, nang nakatanggap na kasi medyo mandatory information, ibig sabihin meron po mga information na merong darating na mga kontraband sa kaya naging alerto ang Custom Intelligence Kasanggitiwar at Investigation Service o yung CIIS na humihiling na pagsasagawa ng verification at inventory procedures sa nasabing gagamento. Ayon sa inspection team ng POC, yung mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang mga marijuana na nakalagay sa 108 piraso ng vacuum scale pouches. Nakakatismayaan niya na ayon kay POC Commissioner Bill Rubio na ang balikbayan bang sa simbolo ng sakripisyo ng mga Pinoy sa ibang bansa ay ginamit upang makapagkuslit ng illegal drugs. Samantala sinabi ni CII's Director of Venue and CISO na ang balikbayan boxes ay pinadala sa magitan ng UPAC Forwarders Express Incorporated na isang nagngangalang Riza Munar mula Balcatpa o Vancouver, Canada at naka-assign o naka-consign sa isang John Pope de Leon ng San Mateo, Rizal. Inilikra ng karamihan na naglalaman ng used household goods. Ayon naman kay CIIS MICT Chief Alvin Enzico, ang unang box ay may lamang 56 na vacuum sealed plastic pouches ng krus at isang plastic container na may lamang unidentified tablets. Pinuri naman ang Deputy Commissioner for Intelligence Group, QB Max Uy, ang pagkakasabat sa kontrabando. Ang mga consignees, senders at recipient ng kargamento ay maharap sa kasong paglabag sa gustong modernization and Tariff Act CMTA at Republic Act number 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Opo, samantala, isang yung pro-PP kasanggang Jumar ang kumakalat at ito ay pabor naman
Vice President Sara. Isang network ng Chinese Link social media accounts ang aktibong nagpapakalat ng paninira kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. of PBBM at papuri naman kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng tribe Como noong Martes sa inilahat ni Nisidoro Valdivina II ng Press 1PH ang mga impormasyong kaugnay ng operasyon na Foreign Influence Operations of FIO o Foreign Information Manipulation of Interest sa PFIM o PIMI sa Pilipinas. Sinabi niya na Chinese state media ay masigasig sa pagkakalat ng mga panlilinlang na kwento tungkol sa gulo ng West Philippine Sea habang kasabay nitong pinopromote ang mga social media content na may kaugnayan kay Vice President Philippine Sentiment habang nagpupush ng konting related po kay Vice President Sara Duterte ayon pa rito. Ibinunyag din kasanggan na Jumar na matapos maglatanan ng Press 1PH ng mga investigative story na nagbubunod sa channel na ito ay tinang siya ng mga negatibong komento mula sa mga Pilipino. Nagresulta sa pag-alas nito. Subalit mabilis itong muling sumikat at kuha ng milyon-milyong followers kahit na wala ng laman. Binanggit ni Valdivina na marami na umano mga taga-subaybay na ang ito ay mula sa mga Spanish-speaking countries at walang interes sa WPS. Nagdulot ng mga pagdududa na sila nga ay mga bot o BOT o binili mula sa mga online cloud services. Natuklasan na ang network ng mga account na karamihan ay aktibo sa X dating Twitter ay sistematikong nagpo-post ng mga atake kay Pangulong President Bongbong Marcos Jr. habang pinapalakas ang interaction patungkol kay PP Duterte. Isa sa naka-alarmang natuklasan ay ang muling paglutang ng debunk pulburon video na nagpapakita ng mano'y paggamit ng Pangulo ng droga. Ayan ang ilan sa mga balita natin. Ang panghuli kasanggang Jumar sa umagang ito. Ang ilang mga balita natin ay totoong nangyayari sa buhay at magiging awareness po natin ito sa ating mga kababayan. Samantala, kabahayan, inararo ng truck, dalawang patay. Sa nangyari ito kasanggang Jumar sa ilang monitoring natin, dyan po naman sa Barangay Asyang, Matanaw, Davao del Sur. Ayon sa record, patay ang isang residente at ang driver ng isang malaking boom type crane truck na umarano sa ilang kabahayan sa gilid ng kalsada sa Barangay Asyang, Matanaw, Davao del Sur nitong Biyernes. Sa ulat ng Matanaw Municipal Police, matinding sugat at balik basta sa katawan ng sani na pagkamatay ng driver ng truck na si Jeffrey Nacion, 39 at may-ari ng isang mga bahay na napinagdan nito sa Perino Kalumat o yung may-ari po ng bahay ay si Perino Kulangmat at 45 taong gulang. Naputol tayo. Opo, ayon sa pulis ng mga investigador ay ang naputol balita natin ay isang napatay na may-ari ng bahay na nagkataon naman na nanduroon sa bahay sa Sangituar. Itong si Ginoong Perino Ulamat, 45 taong gulang, na ayon sa pulisya, sa investigador, ay wala ng kontrol sa manubila ang kanyang minamaniyong truck na si Nacion dahil sa mechanical trouble. Kaya ito ay lumiis hanggang sa nagtuloy-tuloy na at inararo ang mga bahay sa gilid ng highway at sa kasaan si Kulamat. Lumagpak parang patagilid ang truck kaya nagtamo ng matinding pinsala sa katawan si Nacion at sa kanyang naging sabi na kinasawi habang bahagyang nasaktan ang helper nito.
Yan ang mga balita natin sa umaga ito, araw ng Miyerkules o Martes, kasanging Jumara. Para sa ating mga tagapakinig, maayong buntag, dagang salamat. Gigantinis sa atong pwesto, mga higana, maayong buntag sa inyong tanan, bakit sa XWI 107.5/FM kasangga mo sa musika at pagbabalita. Ito po inyong tagapagbalita, ang reporter at ganoon din kasangga ninyo, Jojo Gonzales Panidua. Radyo na, siyaryo pa. Maraming salamat sa ulat na yan kasanggang si Jojo Gonzales Panigua. May kaugnayan po sa ating fishing order situation dito sa ating bayan ng Parang at sa iba pa pong mga development ng ating pong munisipyo. Sa iba po nating ulat mga kasangga, ay ibinida ni ProBar Regional Director Macapas ang kanyang naging accomplishment sa kanyang 4 na buwang panunungkulan. Inihikayat ni ProBar Regional Director Brigadier General Romeo Juan Macapas ang mga PNP personnel sa BARM na ipagpatuloy ang mga nasimulan upang higit na mapaunlad ang nasabing rehiyon. Ito ang sinabi ni Macapas sa ginawang flag raising ceremony kahapon ng umaga sa ProBar Regional Headquarters sa Camp Salipada Kipindeton, Parang Maguindanao del Norte. Maliban pa dyan ay ibinida rin ni Macapas ang kanilang mga accomplishments sa loob ng 4 na buwan. Kabilang na rito ang maayos na governance at public service sa masamang pagsisikap pag-deploy ng mga PNP personnel sa SGA, pagsugpo sa terorismo, pagtugis sa mga most wanted person, pagturismo at pagpapalagay CCTV cameras at iba pa. Ngayong buwan ng mga puso ay pinalalahanan ni General Macapas ay mga pulis ang kahalagahan ng matibay na samahan at pagtutulungan. Samantala, naaresto naman ng Sultan Mastura Municipal Police Station ang isang may kasong murder. At ang pamilya naman ito ng nasabing suspect ay nanindigan na inosente ito at walang kinalaman sa nasabing kaso. Kinilala ang arestong murder suspect na si Nur Hussein Alungan Ada alias Sablay, 33 taong gulang na residente ng Barangay Macabiso sa Barangay sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Naaresto sa bisa ng warrant of arrest ng korte na isinilbi ng Sultan Mastura Station sa muna ni Police Major Payid Cana kasamang PNP Intelligence Unit o PDEU. Nabatid na noong February 14 o February 15, 2022 ay kinasuhan ng suspect dahil sa kasong pagpatay. Kulong na ngayon si Salday sa custodial facility ng Sultan Mastura Municipal Police Station. Samantala ay nanindigan ang pamilya ng suspect na wala itong kinalaman sa kasong ibinibintang sa kanya. Sabi na simula noong 2019 to 2023 ang nangirahan siya sa Basi. 2023 lamang anya umuwi si Sablay sa Sultan Mastura kaya imposible anyang ibinintang o binibintang sa kanya. Nananawagan naman ito ng tulong sa mga kinaukulan kung napalabasin ang kanyang asawa. Oras pa natin mga kasangga, 3 minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga. Yan lamang po ang ating mga nakalap na mga balita. Mula po naman dito sa buluwagang pambalitaan ng DXWI 107.5 Splash FM. Abangan po mamaya ang susunod na programa. Ang programa po ni kasanggang si Jojo Gonzales Panigua at kasama ang ating station manager, Sir Kennedy Bunstikay. Ang programang Talakayan Diskusyon sa Bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Bago po tayo mamaalam, isang magandang umaga po muna kay kasanggang kasamang Mari Mejio. Ayan, sabi niya dito, good morning kasanggang Jomar, medyo maulan pa din dito sa amin ngayon. Ayan, ingat-ingat po kayo dyan. Ganun din po dyan kay kasamang Rick Tabi, magandang umaga po sa iyo dyan. At naway mabuti po kayo yung inyo pong sitwasyon dyan po sa may Palawan. At binabati rin po natin yung ating mga kababayan dyan po sa may greenhouse. At dito rin po sa may Pacoma Street.
dyan po sa may Barangay Poblacion 2. Magandang umaga po sa inyo dyan. At sila po ay nakikinig ngayon pong umaga. Sa pagmumuna po ni Butihing Barangay Chairman Abdulaziz Kakamahal Ali. Magandang umaga po. At ganoon din po, binabati natin dyan sa may Manang Easter Kainan, sa may Branch 1. Magandang umaga po dyan. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig. Dyan kay Arlene, kay Lisa, dyan kay Rodeline, kay Joy, kay Kiandan, at dyan po kay Christine. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dyan po sa may Manang Easter Kainan, sa may Branch 1. Sa ngalan po ni Kasanggang Johara Gumunsang, ako po ang inyong pansamantalang nakasama sa musika at pagbabalita, ang anak ng Bangsamoro, Kasanggang Jomar Abdul. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Napapaliw na naman ako, parang sirang nagpupuyat para sa'yo.